Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ay pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko, anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panhong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, noong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, pumayapa tayo at pumanatag. Hindi lamang po ito mga salita para pakalmahin ang ating mga kalooban na posibleng pinaghaharian ng takot, ng pangamba o agam-agam. Hindi lang ito mga salita para ang kalituhan at pagkapagod ng isip ay magkaroon ng katapusan. Hindi po. Yung mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, huwag kayong mabalisa, pumanatag tayo at pumayapa.
Ito po'y kanyang ipinapahayag ng may paninindigang ito'y totoo dahil hindi niya lang ito sinabi. Ito'y kanyang pinagsakripisyohan, ito'y kanyang isinakatuparan. Ang kapayapaan at katatagan o kapanatagan na kanyang ipinag-aanyayang paghariin sa ating buhay, ito'y kanyang kinamit para sa atin. Sapagkat sa ating unang pagbasa mula sa aklat na mga gawa ay pinapaalaala sa atin kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo, nagdusa, pinarusahan ng kamatayan kahit wala naman siyang kasalanan. Siguro maraming ulit na nating narinig na hindi naman talaga dapat naghirap ang Panginoong Hesus. Ngunit inako niya ang parusa na dapat ay tayo ang magbabata para hindi na tayo ang dumanas ng mga dusa na ito. Si Jesus sa kanyang pagmamahal sa atin, siyang umako ng hirap at kaparusahan na nakatakda para sa atin. Kaya dala ng kanyang pagmamahal, nagpakasakit siya at namatay para sa atin. At hindi lang namatay para sa atin, siya din ay muling nabuhay para sa atin. Bunga nito, tayo ay inaampon ng Diyos para maging kanyang mga anak. Ito ang misyon ng ating Panginoong Hesus. Yung kaligtasan ay hindi lang para magbayad ng ating mga utang at absuelto na tayo sa kaparusahan. Yung kaligtasan ay nagdadala sa atin sa isang bago at napakagandang katayuan sa buhay. Sa pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus, nakikibahagi tayo sa kanyang buhay. Nakikibahagi tayo sa kanyang pagiging anak. Kaya tayo man ay inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Kaya't ang pakilala ni Jesus sa Diyos, di ba? Siya'y ating Ama. At dahil tayo'y anak, tayo'y may karapatan sa buhay ng Ama, at hindi lang sa buhay ng Ama. Tayo'y tagapagmana ng kanyang tahanan. Tayo'y tagapagmana ng kanyang kaharian. Kaya naman sa ating ebanghelyo, ito ang ipinapangako ng ating Panginoong Jesucristo na sa wakas ng ating buhay, ang ating kapalaran ay pakikiisa sa buhay ng Diyos sa kanyang tahanan. Pero ngayon pa man, bilang kanyang mga anak, sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo, dala ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo, nakikibahagi na tayo sa biyaya at sa buhay ng Diyos. Kaya't may katwiran at may tapang na masasabi ng Panginoong Hesus sa atin, huwag kayong mabalisa, pumanatag at pumayapa. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ni Jesus, sapagkat sa aking pag-aalay ng buhay sa krus at sa aking pagtatagumpay sa kamatayan, pinagkakaloob ko sa inyo ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, itong aking paalaala sa aking sarili unang-una at ganoon din sa inyo. Kapag tayo natatakot, nasisiraan ng loob, napapagod, gusto nang sumuko, ang tingin sa paligid ay puro kadiliman at parang wala nang liwanag na maasahan pa. Kapag hilahod na ang ating paglakad sa buhay, sa bigat ng ating mga pinapasan, tandaan ang bulong o ang sigaw ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Relax lang. Kalma lang. Huwag tayong mabalisa. Pumayapa at pumanatag.
mayroon tayong Ama, may kapatid tayo kay Jesus, at sila ang bahala sa lahat sa ating buhay. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.